Una sa ating mga balita, mananatili sa pwesto si Energy Secretary Jericho Petilla. Ito ay matapos tinanggihan ni Pangulong Aquino ang pagbibitiw nito sa pwesto kasunod ng pagkabigong mapailawan ang lahat ng lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda. Ayon sa palasyo mismong ang Pangulo, na mabilis na naayos ang energy infrastructure sa Visayas. Si Elena Luna ang ating tagapagbalita. Tinanggihan ni Pangulong Aquino ang pagbibitiw sa pwesto ni Energy Secretary Jericho Petilla. Inihayag ito ng palasyo sa isang statement matapos humarap ang kalihim kay Pangulong Aquino sa isang meeting sa Malacanang. Sinabi ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda na batid ng Pangulo ang mga pagsubok na hinarap ni Secretary Petilla dulot ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. Pero sa kabila nito, nagawa ni Petilla na maibalik ang kuryente sa mga apektadong lugar sa loob ng 40 araw mula sa orihinal na target na 6 na buwan. Tinukoy rin ng palasyo na sa loob ng 40 araw napailawan ni Petilla ang 317 sa 320 bayang apektado. Ito raw ay isang excellent performance. Mismong si Pangulong Aquino ang nakapansin na ayon sa mga foreign observers, mas mabilis na naayos ang energy infrastructure sa Visayas kumpara sa mga kalabidad sa ibang bansa na hindi ganito ang bigat ng pagtama. Sa huling bahagi ng statement, sinabi ni Lacerda na ang mga ito ay naging dahilan kung bakit walang intensyon si Pangulong Aquino na mawala si Petilla sa serbisyo publiko. Nauna nang binigyang diin ni PCOO Secretary Herminio Coloma Jr. na nasa Pangulo ang desisyon kung mananatili sa pwesto ang mga officials ng palasyo. The President is the final arbiter of who works with him in the cabinet. And of course, every member of that cabinet serves at his pleasure and subject to his full trust and confidence. Ayon kay Secretary Coloma, naging matatag naman ang gabinete ng Pangulo sa nakalipas na 3.5 taon ng administrasyon. Ang mga nasa official family ng Pangulo may sinusunod ding performance contract. Ang Pangulo po ay nagtatakda ng mga performance targets sa bawat kagawaran at bawat cabinet member. At pinagsumiti po kami ng performance contract. At yung ating pong pambansang budget ay isa ring performance-informed budget. Kaya nandyan na po yan, embedded in our current culture of governance is a performance orientation. And we are all bound to abide by our performance contracts. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.